Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4666. Skylar Blanc, sagot ni Kranos. Anak ko si Skylar. Isang taon na ang nakalilipas mula noong muling mabuhay ang Power of the Fiend Soul sa ipinagbabawal na lugar kung saan namin ito nagawang manahin ni Skylar. Pagkatapos nito ay agad siyang umalis sa aming angkan para hanapin kung nasaan si Archfiend Antigonus. Sa loob ng ilang minuto ay nagawang ipaliwanag ng detalyado ni Kranos kung ano ang nangyari. At sa huli ay agad niyang pinigilan ang kanyang kalungkutan nang mabanggit nito ang pangalan ni Skylar matapos nitong maalala ang pagkamatay ng kanyang anak sa mura nitong edad. Masyado itong masakit kaya walang kahit na sino ang magagawang tumanggap dito ng ganoon kadali. Nanlaki ang mga mata ni Morticia nang maintindihan niya ang buong kwento. Ito pala talaga ang nangyari. Siguradong makukulong na sa Ghost World si Archfiend Antigonus magpakailanman kung hindi lang dahil kay Skylar. Sayang, mapait namang ngumiti si Kranos habang sumasagot ng oo. Masyadong maiksi ang naging buhay ni Skylar dito sa mundo pero naging makabuluhan naman ito. Dito na biglang nanginig at bumagsak sa lupa ang katawan ni Morticia. Nagpakita ang pawis sa kanyang noo habang nararamdaman niya ang sakit sa buo niyang katawan. Muli siyang inatake ng lasong kumalat sa kanyang katawan. Kamahalan, kamahalan. Nagulat dito sina Kranos, Jarl at iba pang mga disipulo. Hindi naman nagbigay ng anumang uri ng sagot si Morticia dahil hindi na niya narinig pa ang sinasabi ng mga ito. Paulit-ulit na sumakit ang kanyang katawan hanggang sa magdilim ang paningin ni Morticia bago tuluyang mawalan ng malay. Dito na nagsimulang magpanik ang lahat. Sir, Simon got ni Jarl, ano na ang gagawin natin ngayon? Tumingin ng maigi si Kranos para tingnan kung ano ang kasalukuyang sitwasyon ni Morticia. Agad na naging seryoso ang kanyang mukha habang sinasabi na, naku hindi. Kung titingnang maigi, mukhang nalasan si Lord Morticia. Mabilis niyang tiningnan ang pulso nito. Mas naging seryoso ang kanyang mukha habang patagal ng patagal ang ginagawa niyang pagtingin sa pulso ni Morticia. Dito na nagtanong ang nakatingin si Jarl sa kanya. Ano ang nangyari? Huminga naman ng malalim si Kranos habang dahan daw ang sinasabi na, mas malala pa pala kaysa sa aking inaasahan ang sitwasyon ngayon ni Lord Morticia, isang buwan na itong buntis. At pagkatapos ay hindi na naitago pa ng nagbubuntong hiningang si Kranos ang kanyang pag-aalala. Gumapang na ang lason sa kanyang anak. Hindi na maganda ang sitwasyon ngayon para kay Lord Morticia. Ano? Agad na napukaw ang galit kay Jarl at sa kanyang mga disipulo. Dito na, sinuntok ng malakas ni Jarl ang bato sa kanyang tabi. Ganito ba talaga kasama ang Empress ng South Cloud World? Paano niya nagawang lasunin si Lord Morticia ngayong dinadala nito ang kanyang anak? Agad namang sumangayon ng mga disipulo kay Jarl kaya agad silang nagalit sa ginawa ng Empress. Sige, ikan-away ni Kranos ang kanyang kamay habang tumitingin kay Morticia. Kahit na anong mangyari, kailangan nating protektahan si Lord Morticia ngayong tayo rin ang nagligtas dito roon. Agad na nilabas ni Kranos ang ilang mga detoxification pill na kanyang ipinainom kay Morticia. Espesyal na binuo ang mga pill na ito ng mismong angkan ni Blanc. Kahit na wala itong kakayahan na tanggalin ang lason sa katawan ni Morticia, magagawa naman itong patagilan ng ilang araw ang kanyang buhay. Tahimik namang tumayo si Jarl habang nakatinging sinasabi na, saan na po tayo pupunta, sir? Nadidismaya namang tumingin sa kanyang paligid si Kranos. Siguradong hindi tayo pupwedeng bumalik sa Cloud Valley Sect, hindi pa rin tumitigil hanggang ngayon ang mga maharlika ng South Cloud sa ginagawa nilang paghahanap sa atin. Halina't magpunta tayo sa silangan papunta sa dagat. Opo, sir. Pagkatapos ng ilang minuto, sa ilalim ng mga utos ni Kranos, ginamit ng mga disipulo ang mga tangka ng puno para gumawa ng isang stretcher na magdadala kay Morticia papunta sa dagat. Samantala, sa loob ng palasyo ng South Cloud World, kasalukuyang nagpapahinga si Quincy sa kanyang trono na nasa loob ng kanyang kwarto. Kamahalan. Isang pagtawag ang maririnig sa labas habang nagpapanik na tumatakbo si Hugo papasok sa kwarto. Anong pinagmamadali mo riyan? Iminulat ni Quincy ang kanyang mga mata habang nagpapakita ng inis ang maganda niyang mukha. Paano mo nagawang magpanik ngayong ikaw ang kapitan ng mga Royal Guard? Inutusan kita na pamahalaan ang pagpaparada kay Morticia sa loob ng karwahe.
Bakit parang ang bilis yata nitong natapos? Nanlalamig na tanong ni Quincy. Napalunok naman si Hugo habang sinasabi na, kamahalan, maganda na po ang nagiging takbo ng parada nang bigla itong sirain ng isang grupo ng mga tao. Dito na nagpakita ang isang napakalakas na elder na nagbigay ng matinding pinsala sa aking katawan bago niya iligtas ang demonyong babae na iyon. Kabanata 4667. Ano? Nang inag ang katawan ni Quincy habang nagpapakita ito ng matinding galit, kung ganoon ay ano ang ginagawa mo rito? Ibaba mo ang aking utos na ipunan ang mga sundalo ngayon din. Hulihin ninyo ang babaeng demonyo saan man ito nagpunta. Nagpakita ng sakit ang maganda nitong mukha habang iniisip na, paano nagawang makatakas ng isang bilanggo sa loob ng Royal City sa ilalim ng aking pamamahala. Siguradong pagtatawanan ng mga maharlika ng South Cloud World sa sandaling kumalat ang balitang ito. Opo, masusunod po, kamahalan. Habang nakakaramdam si Hugo ng matinding galit mula kay Quincy, mabilis itong sumagot habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo bago ito nagmamadaling tumakbo palabas. Nakaramdam pa rin ng matinding pagkainis ang nakaupo sa kahoy niyang sofa na si Quincy kahit na noong nakaalis na si Hugo sa kanyang kwarto. Isa itong kahihiyan. 6 na buwan din. Akong kinontrol ng babaeng demonyo na iyon nang bigla siyang iligtas ng kanyang mga kasama noong magagawa ko ng makaganti sa lahat ng ginawa niya sa akin. Magiging mahirap para sa kahit na sinong kumalma sa gitna ng ganitong sitwasyon. Kamahalan, isang pinagkakatiwalaang tagapaglingkod na malapit kay Quincy ang nag-comfort sa kanya. Huwag na po kayong magalit, kamahalan. Hindi ba't nalasan po ang babaeng demonyo na iyon? Sigurado ako na hindi rin magtatagal ang kanyang buhay nang wala ang antidote ng lasong iyon kahit na mailigtas pa siya ng kanyang mga kasama. Agad namang nakahinga ng maluwag si Quincy nang maisip niya iyon habang gumagaan ang itsura ng kanyang mukha. Tama, hindi ganoon karami ang mga tao na may kakayahang gumamot sa blood spirit pill na ginawa ng mga maharlika ng South Cloud World. Siguradong kumalat na ngayon ang lason sa buong katawan ni Morticia. Sa ilalim ng proteksyon mula kina Kranos, Jarl at iba pang mga disipulo, nakarating na rin si Morticia sa tabing dagat. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Kranos ngayong alam niya na mahababol sila ng mga sundalo ng South Cloud World sa sandaling magpahinga sila ng kahit isang sandali. At nang makita nila ang karagatan, agad na itinaas ni Kranos ang kanyang kamay para senadoryasan ang lahat na tumigi habang nakakahinga ng maluwag sa kanyang sarili. Hindi na nila kailangan pang alalahanin ang paghabol ng mga sundalo sa kanila sa sandaling makarating na sila sa dagat. At kung titingnan ang tabing dagat na ito, mapapansin na walang kahit na anong nakatira o kubo ng mangingisda ang nakatayo rito. Kaya paano magagawang magtayo ng mga blank ng isang malaking barko na maaari nilang sakyan? Sir, dito na lumapit si Jarl para sabihin kung titingnan po ang mapa. Nasa timog na bahagi po tayo ngayon ng Coral Lane. Nakatira po tayo sa mainland kaya hindi ko po masasabi kung gaano katagal ang panahong kakailanganin natin para makabuo ng barko. Bakit hindi po muna tayo magtayo ng kampo rito habang nagpapadala ako ng tauhan para bumili ng isang barko sa Coral Lane? Sa pamamagitan nito ay magagawa po nating makaalis bago magtakip silim bukas. Matalino at mabilis mag-isip si Jarl. Halos pumapantay na ang talino nito kay Skylar kaya mabilis itong nagkaroon ng ideya matapos mag-isip ng isang sandali. Ngumiti naman si Kranos habang tumatainggong sumasagot ng, "Magaling, Jarl. Gagawin natin ang naisip mong plano." Pagkatapos tingnan ang kanyang paligid agad na sinabi ni Kranos sa lahat na, "Magtatayo tayo ng kampo natin dito ngayong araw." At nang marinig ng mga disipulo ang utos, dali-dali ang mga itong nagkaisa para itayo ang kanilang kampo kaya sa loob ng isang sandali ay nagawang itayo ng mga blank ang kanilang kampo. Agad na nakahanap ng lugar si Kranos na maaaring pagpahingahan ni Morticia. Walang malay na nila itong binuhat sa daan dahil sa pagkalat ng lason sa buo nitong katawan. Gumana naman ang mga pil na ibinigay ni Kranos pero hindi pa rin ito naalis ang lason sa katawan ni Morticia. Wala na siyang magagawa kundi gamitin ang kanyang internal energy para pigilan ang pagkalat ng lason sa katawan ni Morticia. Sa ngayon ay nagawa muling tulungan ni Kranos si Morticia na pigilan ang pagkalat ng lason sa katawan nito. At nang matapos siya rito, mapapansin ang pagpapawis ng buong mukha ni Kranos na nagpakita ng napakatinding pagod.
Masyadong matindi ang blood spirit pill kaya nangangailangan ito ng napakaraming internal energy para mapigilan. Maging ang isang elite na kagaya ni Kranos ay walang kakayahan para maglabas ng karaming internal energy. Pero para mailigtas ang buhay ni Morticia, alam ni Kranos na kinakailangan niya pa ring gawin ang lahat ng kanyang makakaya para tulungan si Morticia. Kamahalan, tingin ni Kranos sa wala pa ring malay na si Morticia bago nito determinadong sabihin na, huwag po kayong mag-alala dahil hindi ko po kayo hahayaang mamatay hanggat naririto po ako. Para sa kapakanan ng buong angka ng Blanc at ng buong lahi ng mga Fiend, ililigtas ko po kayo anuman ang mangyari. Dito na siya umalis at bumalik sa kanyang pahingahan matapos niyang siguruhin ito kay Morticia. At nang makabalik, nakita niyang naglalakad si Jarl nang may komplikadong itsura sa kanyang mukha. Okay ka lang ba, Jarl? Mahinang sinabi ni Kranos, hindi na naitago pa nang tumanda nitong mukha ang kanyang pagod. Naubos ang kanyang enerhiya matapos niyang tulungan si Morticia na pigilan ang pagkalat ng lason sa katawan nito. Uncle, nagdadalawang isip na sinabi ni Jarl. Wala lang ito, naririto ako para makita ka. Tinatawag ni Jarl si Kranos bilang Sir sa sandaling may mga tao sa paligid, pero sa sandaling dalawa lang silang magkasama, agad niya itong tinatawag na Uncle. Bata, ngiti ni Kranos, alam mo, pwede mo namang sabihin sa akin ang problema mo. Kaya sige na, ano ang iniisip mo ngayon? Binigyan ka ba ng problema ng mga tao sa Coral Lane? Kilalang kilala niya ang kanyang pamangkin kaya alam niya na hinding-hindi ito lalapit sa kanya kung walang nangyari. Dito na napabuntong hininga si Jarl habang sinasabi na, hindi naman iyon. Gusto ko lang po pag-usapan ng tungkol kay Lord Morticia. Natigilan dito si Kranos. Bago pa man makapagtanong si Kranos, agad na nagsalita si Jarl habang ipinapakita ang komplikado niyang mukha. Uncle, sigurado naman ako na naiintindihan mo na hindi magtatagal ang buhay ni Lord Morticia ngayong kumalat na ang lason sa kanyang katawan. Walang tigil mo nang ginamit ang iyong internal energy para pigilan ang lasong ito mula noong umalis tayo. Pero alam ko na, alam mo rin po na ngayon lang ito gagana. Kahit na gamitin mo pa ang buo mong internal energy, hinding-hindi mo pa rin magagawang alisin ang lason sa kanyang katawan. Maliban dito, kailangan pa nating maghanap ng isang isla na maaari nating tirhan. Masyado pang mahaba ang ating lalakbayin kaya hindi nyo na po kakayanin na tulungan siya na pigilan ang pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Naging seryoso ang ginawang pagsasalita ni Jarl noong mga sandaling iyon. Pero agad namang bumagsak ang mukha ni Kranos nang marinig niya iyon. Sinasabi mo ba sa akin na dapat ko nang sukuan si Lord Morticia? Huwag mong kalimutan na saling lahi tayo ng mga Fiend at tayo lang din ang inaasahan ng kamahalan ngayon. Hindi naintindihan ni Kranos kung bakit nagsasabi ang kanyang pamangkin ng mga hindi kaaya-ayang bagay ngayong nakilala niya si Jarl bilang masunurin at maintindihing bata. Huwag po kayong magalit, Uncle. Sinasabi ko lang po ito para sa kapakanan ng ating lahi. Alam ko po na mas naiintindihan ninyo na magiging pabigat lang para sa atin si Morticia kung pag-uusapan ang ating kinabukasan. Ginawa na natin ang lahat para tulungan at iligtas siya. Dito na biglang lumapit ng dahan-dahan si Jarl kay Kranos. At hindi ko rin po sinasabi na dapat nating abandonahin ang kamahalan. Dito nagama ng itsura ni Kranos pero nagpakita pa rin ito ng bahagyang pagsimangot. Kung ganoon ay ano ang sinusubukan mong sabihin? Misteryosong ngumiti si Jarl habang sumasagot ng, ang power of the Fiend Soul. Ano? Natigilan dito si Kranos. Kumislap ang mga mata ni Jarl habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita. Ngayong hindi na po magtatagal ang buhay ng kamahalana. Bakit hindi natin kunin ang power of the Fiend Soul sa kanyang katawan? Siguradong lalakas. Tayo nang gusto sa sandaling makuha natin ang power of the Fiend Soul nito. Sa pamamagitan nito ay hindi na natin kailangan pang matakot sa mga maharlika ng South Cloud World o kay Master Mag-Era. Isinugal naman natin ang ating mga buhay para iligtas ang kamahalan kanina. Pero wala na tayong choice. Sigurado naman na hindi tayo masisisi ng kamahalan sa sandaling malaman niya ito. At syempre bilang pinuno ng aming angkan, dapat lang po na mapunta sa inyo ang Fiend Soul. Buong confidence na ngumiti ng mata si Jarl nang sabihin niya ito. Masyado nang malaki ang problema at delubyong haharapin ng buong angkan ng Blanc na hindi pa nila nararanasan sa ilang libong taon nilang pamumuhay sa Nine Mainlands.
Ito lang ang natatanging paraan para mabaliktad ang sitwasyon at malampasan nila ang lahat ng problema na kanilang hinaharap. Dito na umaasang tumingin si Jarl kay Kranos. Pero hindi pa rin nagpakita ng anumang uri ng pagkasabik ang mukha ni Kranos. Nagpakita lang ito ng isang madilim at nanlalamig na itsura. Hayop ka! Pagkatapos ng ilang segundo at agad na sumigaw si Kranos bago nito sampilan sa mukha si Jarl. Masyadong malakas ang naging pagsampal nito kaya sa loob ng isang malutong na tunog ay agad na napaatras si Jarl habang umiikot ang kanyang paningin. Nagulat siya ng husto sa mga nangyari. Uncle, hinawakan ni Jarl ang kanyang mukha habang naguguluhang tumitingin kay Kranos, dito na niya naaagrabyadong sinabi na, bakit niyo po ako sinampal? Ganoon na po ba kasama ang aking ideya? Ikaw. Nagpatuloy sa panginginig ang katawan ni Kranos habang itinuturo ang kanyang daliri kay Jarl bago ito galit na sumigaw ng, sinong nagsabi sa iyo na isa itong magandang ideya? Isa itong uri ng pagrerebelde at pagtataksil sa ating lahi. Dito sumagot ang naguguluhang si Jarl ng, hindi ako mali. Wala na tayong matitirhan at isa ng malaking paakit ang ginagawa nating pagsama ngayon sa kanya. Galit na pinutol ni Kranos sa pagsasalita si Jarl bago pa man ito matapos. Manahimik ka. Ang kamahalan ay isa sa inaasahang tagapaglingkod ni Archfiend Antigonus. Marami na itong mga bagay na nagawa para sa atin pero nagawa mo pa ring pag-isipan ng tungkol sa pagkuha ng kanyang Fiend Soul matapos niyang malason. Ano ang tawag mo rito kung hindi ito isang uri ng pagtataksil? Kabanata 4669. Sa buo niyang buhay, nakilala si Kranos bilang isang tao na puno ng integridad at selflessness. Hinding-hindi ito gagawa ng mga hindi kaaya-ayang bagay para sa kahit na sino. Kaya agad na nag-init ang kanyang dugo habang tumuturo sa labas at sumisigaw ng, umalis ka. At huwag mo na itong mababanggit kahit na kailan. Opo, Uncle, naramdaman ni Jarl ang galit mula kay Kranos kaya hindi niya ito nagawang suwayan. Dahil dito ay mabilis na siyang umalis sa kampo. Agad na nag-ala-demonyo ang mukha ni Jarl nang makalabas ito sa kampo. Agad na nagpakita ng pagkatuso ang kanyang mga mata. Hayop na matandang ito. Para lang naman sa aming angkan ang iniisip ko pero nagawa niya pa rin akong sermonan at sampilan. Dito na bumalik sa kampo si Jarl habang napupuno ng galit ang kanyang puso. Young Master Jarl, isang binata ang naghihintay sa loob nang magbalik siya sa kampo. Nakangiting tumayo ang binatang ito habang sinasabi na, kumusta? Sumang-ayon ba sa ating plano si Sir? Markang Paiwak, masyadong mapayat at may katamtamang balat at mahabang kulay ang binata na nagpapakita sa pa-impol at kamuhimuhi nitong personalidad. Ito ay walang iba kundi si Jar Ian, isang elite na dispulo ng angkan na siya ring sidekick ni Jarl. Ipinakita niya sa iba na isa siyang mahina pero sa totoo lang ay punong-puno ito ng kamuhimuhing mga ideya. Ang ideya na ibinigay ni Jarl kay Kranos ay isa sa mga ideya ni Jar Ian. Ang lakas ng loob mong tanungin ako kung ano ang nangyari Dito na bumagsak ang mukha ni Jarl habang sumasagot ito ng, anong klase ng ideya ang ibinigay mo sa akin? Nagawa akong sermonan bago pa man ako matapos sa pagsasalita. Dito na niya kinuha ang bote ng alkohol na agad niyang ininom ng buo. Mabilis na namula ang pag-alit ng pag-alit niyang mukha noong maisip niya ang tungkol sa sampal na kanyang tinanggap. Hindi naman na nagtanong si Jar Ian nang makita niyang hindi maganda ang nangyayari. Masyado nang nakakasuffocate at stressful ang hangin sa kanilang paligid. Young Master Jarl, dito na naisip ni Jar Ian ang isang bagay bago nito maingat na sabihin, hindi mo na po kailangan pang magalit. Para ito sa kapakanan ng ating angkan kaya sigurado ako na maiintindihan ito ni Sir. Ano pa ang dapat naming pag-usapan? Walang magawang sinabi ni Jarl. Ngumisi naman si Jar Ian habang hinihinaan ang kanyang boses at sumasagot ng, sa aking opinyon, maganda rin na hindi pumayag si Sir sa ideyang ito. Isa pa itong magandang bagay para sa iyo. Sabi ni Jarl, sabihin mo sa akin kung bakit ito naging maganda. Naningkit ang kanyang mga mata habang nagpapakita ng agresibong mukha ang nagpapaliwanag na si Jar Ian. Ngayong hindi pumayag si Sir sa ting plano, nangangahulugan lang ito na wala na siyang kinalaman sa Fiend Soul ng kamalahan. Sa totoo lang ay mayroon talaga akong gustong sabihin sa iyo. Para sa akin, magkapantay kayong dalawa ni Skylar pagdating sa kakayahan at lakas ng loob. Pero sa totoo lang ay mas mahusay ka kaysa sa kanya.
Nagkaiba lang kayo dahil siya ang anak ng namumuno sa ating angkan kaya siya ang nakatakdang magmana sa pwesto ng kanyang ama. At ngayong patay na siya, sino pa ba sa atin ang may sapat na kakayahan para pamunuan ang ating angkan maliban sa iyo? Mapaghahalataan na maganda ang bagay na ito para sa pandinig ni Jarl. Dito na niya dahan-daw ang ibinaba ang hawak niyang alak. Dito na nagsalita si Jar Ian, pero paano naman si Sir? Hindi niya kailanman nabanggit ang tungkol sa pagbibigay nila sa iyo ng pagkakataong pamunuan ng ating angkan sa hinaharap. Naramdaman ko na hindi naging tama ang ipinapakita nilang pagtrato sa iyo. Wala ka ng ibang gusto kundi ang mga bagay na makabubuti sa ating angkan kaya mo nagawang ibigay ang ideya na iyon sa kanya pero hindi niya pa rin ito na-appreciate at sa halip ay nagawa ka pa niyang sermonan. Sa huli ay nagpakita ng galit ang mga mata ni Jar Ian. Ipinapakita lang nito na hindi ka kailanman na itinuring ni Sir bilang kanyang pamilya. At ngayong wala siyang puso sa iyo, dapat lang na huwag natin siyang sundin. Hindi ba't iniingatan nito ang kanyang integridad? Kung ganoon ay tuparin natin ang kanyang hiling. Isa itong win-win situation sa sandaling makuha mo ang Fin Soul bago mo pamunuan ang ating angkan. Nang inig ng husto si Jarl bago agad na mahimasmasan. Sinasabi mo ba sa akin na patayin ko ang pinuno ng ating angkat at kunin ang Fin Soul? Kahit na matigas ang kanyang ulo, itinuturing pa rin ni Jarl si Kranos bilang kanyang uncle. Agad na nabahala si Jar Ian nang makita niya ang nagdadalawang isip na si Jarl. Siguradong mahina ngayon si Sir matapos niyang tulungan si Lord Morticia. Napigilan ang lason sa kanyang katawan. Isa na itong malaking oportunidad na hindi na dapat natin palampasin. Hinding-hindi niyo po ito pagsisisihan sa susunod. Tumama na rin ang mga salitang ito sa puso ni Jarl. Dito na siya tuluyang desisyon sa kanyang sarili, sige, gawin natin ang sinasabi mo. At pagkatapos ay agad itong naglakad sa isang tabi para maghilamos bago lumabas sa kanyang pahingahan. Kasalukuyan pang nasa loob ng kanyang kampo si Kranos noong mga sandaling iyon. Kabanata 4670. Tahimik na umupo si Kranos habang nagpapakita ng namumulang itsura sa kanyang mukha. Hindi na siya nakapagsalita pa sa galit nang maalala niya ang nangyari. Hindi dapat naisip ng isang taong may integridad na tulad ni Jarl ang ganitong klase ng ideya. Kunin ang Fin Soul ni Lord Morticia. Isa itong pagtataksil. Pagkatapos niya itong isipin ng ilang segundo, desisyonan na rin ni Kranos na tumigil sa iisip bago ito magsimula sa pagmameditate. Ginamit niya ang kanyang internal energy para pigilan ang lason sa katawan ni Morticia. Kinakailangan niyang mag-recover sa lalong madaling panahon ngayong bumabagsak na ang kanyang enerhiya. Dito na niya napansin ang isang tao na naglalakad sa labas ng kampo. Agad niyang nakita ang pagpasok ng isang tao sa kanilang kampo. Dahil sa hina ng liwanag sa paligid, nagpakita ng bahagyang dilim ang gwapong mukha ng imahe na siya ring nagpakita sa komplikado nitong itsura. Ito ay walang iba kundi si Jarl. Mabilis na binuksan ni Kranos ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga boses. Napasimangot na lang siya nang makita niyang si Jarl ang taong iyon. Jarl, bakit nandito ka na naman? Naiinis pa rin siya sa ideyang binanggit sa kanya nito kanina. Dito na biglang lumuhad si Jarl habang ipinapakita ang nagilty na itsura sa kanyang mukha. Nagkamali po ako, uncle. Hindi ko po dapat naisip ang tungkol sa bagay na iyon, wala po akong kasing sama. Tama po kayo, si Lord Morticia na lang po ang iisa nating pag-asa at marami na rin po itong nagawa sa ating lahi. Umaasa po ako na papatawarin niyo po ako matapos kong makaisip ng isang kataksilan. Agad na nakumbinsi si Kranos sa sincerity na ipinakita ni Jarl sa kanyang mukha. Napahinga na lang ng malalim si Kranos habang sinasabi nito na, wala na akong pakialam sa mga nangyari hanggat alam mo na mali ang ginawa mo. Huwag ka na muling mag-iisip ng mga ganoong klase ng ideya sa susunod. Sige, tumayo ka na riyan. Nakahinga na rin ng maluwag si Kranos nang makita niyang tanggapin ni Jarl ang mga pagkakamali na kanyang nagawa. Dito na nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Opo, uncle, sagot ni Jarl habang dahan-daang tumatayo. Nagmukhang sincere at nagpapakumbaba si Jarl habang nagpapakita ng dilim ang kanyang mga mata. Ngumiti naman si Kranos habang sinasabi na, lumalalim na ang gabi, magpahinga ka na. Dito na niya pinlanong ipagpatuloy ang kanyang meditation para i-recover ang kanyang internal energy.
Tumango naman si Jarl pero hindi nito pinlanong umalis. Mamatay ka na. Malakas na sigaw ni Jarl nang maghahanda na sa pag-upo si Kranos. Kasabay nito ang pagsabog ng internal energy sa kanyang palad na direktang tumama sa dibdib ni Kranos. Pinik niya lang ang lahat ng ito. Isa lang. Dahilan ang paghingi niya ng tawad para mapatay si Kranos at makuha ang Fiend Soul. Hindi siya maaaring umalis dito nang hindi niya napapatay si Kranos. Sa totoo lang ay ayaw talagang gawin ni Jarl ang walang awang bagay na ito dahil matagal na niyang iniidolo ang kanyang uncle mula pagkabata. Pero wala na siyang pakialam pa rito ngayong nakasalalay na ang kinabukasan ng kanilang angkan at ang kanyang paglakas sa bago nilang ideya. Ikaw. Nagugulat na sinabi ng galit na si Kranos nang makita niyang atakihin siya ng kanyang pamangkin. Nahihibang ka na ba? Hindi kailanman pumasok sa kanyang isipan na aatakihin siya ng masunurang si Jarl. Kahit na ano ang gawin ni Kranos para maiwasan ang pag-atakeng ito, hindi niya pa rin nagawang makailag dahil masyado silang malapit sa isa't isa at masyado ring naging mabilis si Jarl. Siguradong hindi siya malalapitan ni Jarl kung nasa dati lang ang lakas ni Kranos. Pero nagawa na nitong magamit ang karamihan sa kanyang internal energy nang umalis ito para tulungan si Morticia. At sa huli ay tumama ang palad ni Jarl sa puso ni Kranos kung saan narinig ang isang mababang tunog. Tumitig ang galit na si Kranos kay Jarl habang nanghihinang sumisigaw. Napaatras ito ng ilang hakbang bago tuluyang bumagsak sa lupa habang sumisirit ang kanyang dugo sa paligid. Ikaw, isa kang taksil, nagawa mong patayin ang nakatatanda sa iyo, habang kumakalat ang sakit sa kanyang katawan. Tumitig ng husto si Kranos kay Jarl habang nanghihinang sumisigaw. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang puso. At ngayong hindi na siya makapagsalita pa, wala na siyang nagawa kundi mapalunok sa kanyang sarili bago siya tuluyang bawian ng buhay nang nakabuka ang kanyang mga mata para ipakita ang kanyang sama ng loob. Tumayo lang doon si Jarl habang humihinga ng ilang beses para pakalmayan ang kanyang sarili nang makita niyang patay na si Kranos. Kudlit, nagtagumpay nga ako. Ako na ang mamumuno sa aming angkan ngayong patay na si Kranos. Tumingin sa bangkay ni Kranos si Jarl pero hindi ito nakaramdam ng kahit na kaunting kalungkutan sa kanyang dibdib. Huwag mo akong sisihin sa nagawa ko, uncle. Masyado nang makaluma at conservative ang estilo mo sa pamumuno. Ginagawa ko ito para sa ating angkan. Wala na akong magagawa kundi alisin ang ating sitwasyon mula sa walang hanggang pag-atres sa ating mga kaaway. Bulong ni Jarl sa kanyang sarili. Agad niyang pinitik ang kanyang daliri nang matapos siya sa pagsasalita. To be continued.